Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina Kim, Andrew at Pablo ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya, ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan.
Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Tatayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumignig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapistahan
ng ilan sa mga martir, sina Quintay Gon at San Pablo o Paul Hassan. At nawa sa tulong ng mga martir na natutong makinig hanggang sa dulo ng kanilang buhay, atin din pong hingin sa Diyos ang grasya at biyaya na hindi lang basta nakikinig kundi nakakaunawa sa mga salita na atin pong naririnig mula sa ating Panginoong Hesukristo. At muli, tandaan po natin, kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos sa ating pagdiriwang, ang nagsasalita walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya't atin po muling balikan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ni Kristo at patuloy nawa natin itong mapagnilayan sa araw na ito. Noong Lunes, sa pagdiriwang po ng kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birhen, atin pong narinig ang pagtatagubili ni Jesus sa kanyang ina, sa kanyang alagad at ganun din sa alagad na minamahal ni Jesus. At ang sinabi, mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So kapag ang Diyos ang nagsalita, kapag ang Diyos ang nag-utos, sundin mo at tiyak may biyayang darating. Kaya yung nagkakaproblema tayo talaga sa atin pong, kaya tayo nagkakaproblema dahil mayroon tayong kakulangan sa pakikinig. Nung Martes, yung isang lalaki na namatay, kaisa-isang anak ng isang byuda, binuhay ito ni Jesus. Sinabi niya, binata, bumangon ka. At ito'y muling ibinigay doon sa byuda o sa isang babaeng balo. Nung Miyerkules naman, sabi ni Kristo, saan ko ihahambing ang mga tao ngayon? Paano nga ba, no? Minsan, dinidepende natin yung pakikinggan natin sa itsura, sa suot, sa katayuan, sa lipunan. So, nagkakaroon tayo ng bias, no, sa pakikinig natin na kahit na mali, nagiging tama dahil sa kanyang status sa lipunan. Nung Huwebes naman, ang sinabi sa atin sa pamamagitan ng kwento ng isang babaeng walang tigil na umiiyak at ang luha niya ang pinanghugas sa paa ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok. At ang tingin ng mga tao, ito ay makasalanan, pero hinayaan ito ni Jesus na gawin niya bilang tanda ng kanyang pagsisisi at paghingi ng tawad. Kung kaya't sinabi ni Kristo sa kanya, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Diba, masarap pakinggan po yung assurance, no, na nanggagaling kay Kristo, na kung ano man ang atin pong pinagdaraanan, pakinggan mo lang si Kristo. At pag sinabi ni Kristo, ipanatag mo ang iyong kalooban, ipanatag mo. Minsan di natin kontrolado talaga ang buhay, di natin kontrolado ang mga mangyayari sa buhay natin. Pero wala din naman kasing magagawa kung pangungunahan natin ng Diyos. Wala rin namang magagawang mabuti kung magmamarunong tayo. Kumalma lang at ipanatag ang kalooban. Kahapon, pinakilala sa atin ang role ng mga kababaihan sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo na magpahayag ng mabuting balita at kapatawaran ng mga kasalanan. At sinabing, ang ari-arian nila ang kanilang itinustos sa pangangailangan ni Jesus
at ng kanyang mga alagad. So may bahagi na ginagampanan maging ang mga kababaihan. Hindi lang yung mga apostol, kundi mayroon ding mga naglilingkod na tinatawag din mga alagad ni Kristo. At ngayon, matapos nga natin na marinig ang lahat ng ito, ano na nga ba? Ano ba wala ngayon? Naalala niyo pa ba yung Lunes? Kaka-review ko lang. Yan, ganyan, di ba? Naalala niyo ba yung kahapon? Naalala niyo ba nung Miyerkules? Yan. Kasi di ba, sabi nga ni Kristo, ang binhi ay ang salita ng Diyos. O binigay, binato na. Ito tayo, iba't ibang uri ng mga nakikinig. Napakinggan, pero sa isang iglap lang. Ano nga bang sinabi ni Jesus kanina? Ano ba, may sakit na ba talaga tayo? O normal na sa atin ang magbingi-bingihan? Yan, sabi ni Kristo, di ba? O, makinig ang may pandinig. O, may problema ba tayo sa nakikinig? Pero sadya, no, di ba? Kaya magulo ang lipunan natin kasi may problema tayo sa pakikinig. Kapag pinagsisigawan, may sumisigaw na nga tayo, di ba? Huwag magnanakaw. Huwag sa magnanakaw. Nakinig ba tayo? Hindi. O, kaya ito ngayon. Hindi lang 1,000, bilyon ang ninanakaw. Nakinig ba tayo? Hindi din. Iba nga, ay, wala akong pakialam dyan. O, ba't di ka ba apektado? Pag sinabi mong, ayokong makialam dyan, di ka ba apektado? Iba naman, wala lang talaga, di ba? Ang bilis mawala ng salita ng Diyos sa buhay natin. Na para bang gaganda ang buhay natin kapag hindi tayo nakinig kay Kristo. Tandaan nyo, sabi sa una, ang demonyo ayaw niya tayong maligtas. Kaya kapag binabato ang salita ng Diyos, kailangan mo din naman talagang pangalagaan ito. Huwag mong hayaang mahablot ito ng demonyo. Huwag mong hayaang mawala ito at matabunan na mga alalahanin natin sa buhay. Kahit, lalo na kapag bigla kang sinabihan, may sakit ka, sinabihan ka, may taning ka, huwag mong hayaang mawala at matabunan ang salita ng Diyos. Dahil yan talaga ang kakapitan natin. Muli, ang kapitan natin sa mga panahon, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan, kalituhan, walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Amen? Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ang ating itutugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit, naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapanatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mo ang aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala
sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang paanyaya po sa mga nais makiisa at nais na sumama sa gagawing Trillion March Against Corruption sa darating na linggo. Kayo po ay hinihikayat, hindi pinipilit pero hinihikayat na makiisa sa pananalangin ito para matapos na ang, o kundi man matapos, makagawa tayo ng magandang solusyon para maiwasan po ang korupsyon, yung talamak na korupsyon sa ating pong mga naglilingkod sa ating pong pamahalaan. At sa mga magsisimba po sa linggo, kung hindi man kayo makapunta sa EDSA, ay magsuot po ng puti sa mga magsisimba sa linggo bilang pakikilahok at pakikiisa natin sa hangaring ito na maipagdasal ang ating pong bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.